Magandang araw mga solid na mga kapantasya. Ako nga pala si Miss May, ang inyong magiging tagapagsalaysay sa ngayon. Ako ang magiging tinig na magbubukas ng pintuan sa isang lihim na mundo. Isang kwento ng pagnanasa, tukso at mga desisyong hindi madaling tanggihan. Sa bawat salitang maririnig ninyo, ako ang magiging gabay ninyo sa mga tagpong bawal, ngunit nakakabighani. Mga sandaling puno ng init, kasalanan at kaligayahang pilit itinatago sa dilim. Huwag kayong bibitaw dahil mula rito, ako ang magiging saksi at kasama ninyo sa paglalakbay sa makamundong kapalaran. Tara na't simulan na nating alamin at basahin ang isang kwentong ibinahagi ng ating letter sender. Kumusta mga kapantasya? At sa'yo din Miss May. Gusto kong i-share ang story ko. Ako si Mayet. Medyo matagal na itong nangyari. Taon na ang nagdaan bago ko naisip na i-confess sa inyo. Minor de edad ako na makipagtanan sa nobyo ko noon. Pareho kaming bata pa at walang alam sa buhay. Sumama ako sa nobyo ko na umuwi ng province nila sa Palawan. Nakilala ko si Joey sa isang water station kung saan doon siya nagtatrabaho. Habang ako ay estudyante pa lang, palagi akong dumadaan doon sa pinagtatrabahuhan niya, kaya kami nagkakilala. Mabait si Joey at masipag. Higit sa lahat, gwapo. Nang malaman yun ni nanay, ay galit na galit kaya nagpa siya kaming magtanan. Galit na galit ang mga magulang ko sa akin na halos isumpa ako ng nanay ko na gumapang daw kami sa hirap para maranasan namin ang hirap nila. Dahil mahal ko si Joey, hindi ko naintindi yon. Napakahirap pala ng family ng nobyo ko sa Palawan. Literal na walang makain. Nasa bukid sila nakatira at hirap sa buhay. Magsasaka ang tatay niya at nag-aani ng palay ang kanyang ina. Kabaliktaran sa buhay namin sa syudad noon. Hindi naman kami mayaman pero may kaya kami. At sobra pa sa sapat ang pangangailangan dahil isang seaman ang tatay ko. Kakayanin mo kaya ang buhay namin dito? Tanong sa akin ni Joey. Basta kasama kita, lahat kakayanin ko Joey. Pagtulungan natin para maging maayos ang buhay natin. Magsisipag ako para sa'yo. Magiging maginhawa din tayo. Mayet, magtiis lang. Oo Joey, kakayanin ko kahit hindi ako sanay sa ganitong buhay. Mabilis din akong nabuntis kaya lalo pa kaming nahirapan. 1 taon pa lang kami nagsasama no ni Joey. Naranasan ko doon na magtrabaho sa bukid kahit sobrang init ng araw at nagdadalang tao pa ako dahil kailangan naming kumayod. At humiwalay na kami ng tirahan kaya kailangan naming kumayod. Tiniis ko ang napakahirap naming buhay. Masipag naman kahit paano ang boyfriend ko. Kahit parehong bata, ay pinatunayan namin kaya namin. Sinabay ko ang pagtatanim ng kung ano-ano na pwede naming kainin sa araw-araw. Magkatulong kami sa gawaing bukid at pagtatanim ng mga gulay na siya namang pantawid namin ng gutom. Okay ka lang ba? Tanong sa akin ng asawa ko nang makita na tagaktak ang pawis ko. Oo Joey, okay lang ako. Kailangan tapusin ko tong ginagawa ko bago gumabi. Malaki na yung tiyan mo, baka mapano ang bata. Kaya ko naman ang trabaho, sa bahay ka nalang Mayet. Okay lang ako, ano ka ba? Huwag mo kong alalahanin. Hayaan mo, may premyo ko sa akin mamayang gabi. Pili yung sabi ni Joey, kaya nagkatawanan na lang kami. Umitim ako, namayat. Pumangit ang kutis, pero wala na akong pakialam. Ganon talaga, kailangan naming panindigan ng lahat. Alam ko namang mahal ako ni Joey at ilalaban namin ang aming relasyon. At dahil mga bata pa, active na active talaga kami sa usaping pangkama Miss May. Lalo na ang boyfriend ko, kahit pagod ay gabi-gabi naming ginagawa. Hindi ako tumatanggi dahil mahal ko si Joey at masaya ako doon. Huwag ka masyadong maingay. Uwi ka sa akin ni Joey. Kapag kasi may nangyayari sa amin ay maingay ako. At dahil kapitbahay lang namin ang mga magulang niya, ay bawal maingay. Hanggang sa naging 2 na ang anak namin at tanggap ko na ang buhay na pinili ko.
Ngunit ang pagmamahalan namin ay sinubok ng kahirapan. Nagkasakit si Joey marahil sa hirap ng trabaho sa pagsasaka at sa mura niyang katawan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Miss May, kung saan kami kukuha ng kakainin namin. Hindi kami pwedeng umasa sa mga magulang niya dahil hikahos din sila. Nahihiya akong lumapit dahil kapos na kapos din sila sa buhay at nangangailangan din ng tulong. Dagdag pa na 10 silang magkakapatid. Halos manghina na ako sa gutom. Hindi halos kami nakakatikim ng maayos na pagkain. Madalas nilagang saging, kamoting kahoy at kamoting bagin ang madalas naming kainin. Mabuti na lang at may mga tanim kami. Naisip ko nang bumalik sa mga magulang ko. Pero dahil ma-pride ako, hindi ko ginawa. Nagtiis ako. Hanggang minsan ay napadaan ng amo ng asawa ko sa amin at nakita niya ang kalagayan naming mag-iina. "Kumusta kayo? Mukhang hindi pa kumakain ng mga bata ah." Uwi ka ng matanda sa akin. "Heto po, hirap at hindi alam kung saan kukuha ng pagkain. Dagdag pa ho ang kalagayan ni Joey." Mangiyak nang sabi ko. "Bakit? Ano raw bang sakit niya?" "Hindi po matuloy ng pina-check up namin eh. Kaya pinapapunta ho kami sa city. Pero hindi ko rin ho kaya dahil wala kaming pera." Tuluyan ang tumulo ang mga luha ko. Wala akong magawa. Sobrang mahal ko si Joey. Pero anong magagawa ko? Wala. Mas inuuna ko ang makakain para sa mga anak namin. "Kawawa naman kayo. Hayaan niyo kapag meron ay mag-aabot-abot ako para may makain kayo." Naawang sabi ng matanda. Ngunit ang tingin nito sa akin ay iba. Parang may ibig sabihin. Doon sa matanda na si Mang Dionisio, nagsasaka sa kanilang sakahan ng asawa ko. Binisita niya at kinausap si Joey. Papalitan na niya umano ito dahil kailangan na ng tao sa sakahan. Ang asawa ko naman ay dahil sa sakit ay hindi na makapagsalita ng maayos. Hindi ko naman maipagamot dahil salat kami sa lahat. At parang hinihintay na lang ang kamatayan niya dahil hindi alam kung ano ang kanyang sakit. Nag-abot ito ng konting pera na tulong sa awa siguro sa amin. At nangako din ito na magbibigay kapag may extra ito. Kinabukasan ay itinupad nito ang pangako. Tuwang-tuwa ako at nagmamadali na maluto. Habang nakatayo pa rin sa higaan namin si Joey. "Salamat ho dito, Mang Dionisio. Malaking tulong po ito sa mga anak ko." Tuwang-tuwa ako noon, Miss May. "Walang anuman. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang." Halos linggo-linggo naroon si Mang Dionisio para abutan kami ng kung ano-ano. Pera, bigas at delata, at mga noodles. Matanda na ito at sa tingin ko ay senior na. Kaya akala ko ay anak lang ang tingin sa akin. At naawa lang. Pero isang araw ay nagtapat ito sa akin. Matagal na pala itong balo at tigang na. "Kung papayag ka, ibibigay ko lahat sa inyo ng pangangailangan nyo. Basta ibigay mo din ang mga gusto ko bilang lalaki." Kaya pumapayag na ako magpaangkin sa kanya. Kahit labag sa kalooban ko, alam kong bawal yon dahil naroon lang ang asawa ko. Ngunit para na rin itong patay dahil hindi na makapagsalita. Naging bisita ko si Mang Dionisio 2 beses sa isang linggo. Pero bago yon ay kinausap ko muna ang asawa ko. Pinagtapat ko sa kanya ang aking gagawin. Alam kong naririnig niya ako. "Patawarin mo ako, Joey. Mahal kita. Pero magugutom kami ng mga anak mo kapag hindi ko to ginawa." Doon mismo sa bahay namin ginawa ni Mang Dionisio ang nais niya. Hinayaan ko siyang babuyin ang katawan ko. "Napakasarap mo talaga. Iba talaga kapag bata pa." Uwi ka ni Mang Dionisio habang pinagsasawa ang sarili sa akin. Ako naman ay nakahiga lang at walang anumang saplot at hinahayaan kong gawin ang mga gusto niya. Tila hayok ang matanda at walang sawa sa ginagawa. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil naroon lang sa kabila ang mga biyanan ko, sinabi ko kay Mang Dionisio na tumahimik lang habang ginagawa niya sa akin ng ritual. Nang hinahagkan ako ni Mang Dionisio, ay halos hindi ko masikmura. Ang amoy lupa niyang katawan at ang singaw nitong amoy araw na hindi maintindihan. Saksi ang asawa kong naroon lang. Alam kong gising si Joey. Nararamdaman niya ang mga nangyayari.
habang hinahayaan kong gawin ni Mang Dionisio ang lahat sa akin. At ang nais sa katawan ko habang lumuluha akong nakapikit. Habang tumatagal, aaminin ko na unti-unti ay nagkakaroon na ng hatid na kiliti ang ginagawa ng matanda. Nagugustuhan ko na ang ginagawa namin. Lalo na kapag kinakain niya ang perlas. Ibang dating sa akin noon. Mula kasi na magkaanak kami ni Joey, ay hindi na niya yun ginagawa sa akin. Maluwag ko nang tinanggap ang lahat. Napapasabunot pa ako sa matanda habang ginagawa niya yon na parang ayoko nang matapos. Hanggang sa isang araw, Miss May, ay hindi na nagising ang asawa ko. Iyak ako ng iyak noon dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko. Hindi na namin pinatagal ang burol niya dahil hindi na namin siya pinaimbalsamo. Isang linggo mula nang mawala si Joey ay pinatigil ko muna ang matanda sa pagpunta sa akin. Hindi kaya ng konsensya na ang sabi ko, magluluksa muna ako. Naintindihan naman iyon ni Mang Dionisio. Subalit, patuloy pa rin ang pagbibigay niya ng kung ano-ano sa amin. Maging noong namatay si Joey ay siya ang gumastos ng lahat. Isang buwan ang lumipas, muling dumalaw si Mang Dionisio. Ano Mayet? Pwede na ba ulit? Miss ko nang ginagawa natin eh. Sige Mang Dionisio, pumunta ka dito mamayang gabi kapag tulog ng mga anak ko. Hintayin mo ko. Sabi ng matanda sabay dakot ng dibdib ko. Mabuti na lang ay hindi nakatingin ang mga bata. Kaya ng gabing yon, pumunta si Mang Dionisio. Tulad ng inaasahan, ay sabik ito sa akin at mukhang pinaghandaan niya. Mabango siya noon. Mukhang nahalata niya na parang nandidiri ako sa kanya. Nakakaliyong sensasyon ang idinulot ng bawat paggalaw niya sa ibabaw ko na sinabayan ko na rin. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong makaipon. Kaya lahat ng yon ay babawiin ko din sa pera. Mang Dionisio, kailangan ko ng pera bukas. Sabi ko sa kanya sa gitna ng pagbayo niya sa akin. Oo Mayet, ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo. Sabi niya sa akin habang sarap na sarap ito sa ginagawa. Hanggang sa makarao siya at talagang tuso din ito dahil sinulit niya ang gabing yon ng 3 beses. Heto, 2,000. Ipasyal mo mga bata. Bumili ka ng mga gamit mo para sa sarili. Sige na, kailangan ko nang umuwi. Mag-ingat kayo. Ngunit ang perang ibinibigay niya ay iniipon ko para sa aming pagbabagong buhay. Bala ko na kasing umuwi sa nanay ko. Hindi ko na malaya na halos 1 taon din ang tiniis ko sa piling ni Mang Dionisio. Bahala na. Ang importante ay ang mga anak ko. Kahit may naririnig na akong kwento tungkol sa akin. Nakakapagtaka nga naman, wala akong trabaho. Kaya saan ako kukuha ng ipapakain sa mga anak ko? Kahit ang mga biyanan ko ay hindi na ako iniimik. Hinayaan ko na lang Miss May. Nagtiis ako. Bahala na. Hanggang sa makaipon ako ng pera para makaalis na. Hindi na ako nagpaalam sa matanda. Iniwan naming mag-iina ang lugar na iyong naging bangungot sa akin. Anak! Umiiyak na saad ng nanay ko nang salubungin kami. Mabuti naman at naisipan mong umuwi. Ito na bang mga apo ko? Ang lalaki na nila. Kawawa naman ang papayat. Sorry na sa katigasan ng ulo ko noon. Sana mapatawad niyo po ako. Huwag mo na yung intindihin anak. Ang importante, nandito ka na. Tinulungan nila ako sa pag-aasikaso ng mga anak ko at nagbalik ako sa pag-aaral. Ang mga anak ko ay nasa maayos na at kahit papaano ay naibibigay ko na ang pangangailangan nila. Nagtrabaho ako bilang call center agent sa gabi at estudyante naman sa araw. Nahihiya naman akong iasa lahat kila nanay dahil sa laki ng kasalanan ko sa kanila noon. Hanggang sa nakapagtapos na nga ako sa pag-aaral. At ngayon ay nasa Norway ako at malaki ang sinasahod. Dito ay muli ako nagsimula ng bagong buhay kahit malayo sa mga anak ko. Hanggang sa makilalang isang Norwegian na pinakasalan ko. Mabait si George at magaling pagdating sa kama. At dahil matagal akong walang kasama, ay binigay ko sa kanya lahat kahit noong hindi pa kami kasal. Ngayon ay may 2 na kaming anak at unti-unti ko na ring inaayos sa mga kailangan para madala dito ang 2 kong anak kay Joey.
Masasabi kong hindi habang panahon ay naghihirap tayo. Minsan ay sadyang nagkamali lang tayo ng pagpili ng tinatahak sa buhay. Malaking bagay din ang pagsunod sa utos ng mga magulang dahil sila ang mas nakakaalam ng nararapat para sa atin. Hanggang dito na lang, Miss May. At sana nagustuhan niyo ang kwentong ito. Lubos na gumagalang, Mayet.